Anything na makapagtulong na mapaganda ang daloy ng dugo ay maaring makatulong para manumbalik ang ereksyon ng isang tao. But, ano yung mga kailangan gawin? Minsan, partner, mag-asawa. Mahalaga sa akin, yung tulong ng asawa. Siyempre, stimulation is very important. Maski uminom kayo ng mga iniinom na Viagra, Cialis at kung ano-ano pa, kung walang stimulation, walang mangyayari. Yun din na nakalagay doon sa mga insert, kailangan merong stimulation. So, malaking tulong ng partner. Ang pinag-uusapan na partner, siyempre, asawa. Yan, linilinaw ko lang. Baka mamaya saan kayo mapunta, mga lolo, ha? So, kailangan asawa. So, stimulation. Mrs., kailangan naman, during the process of lovemaking, make sure yung ambience maganda. Malaking bagay yun. Alam nga man nandun kayo sa fast food, eh. Paano mag-i-erect yan kung ingay-ingay, daming tao? Kailangan tahimik, madilim, malamig. Minsan yung init ng pagsasama ng mag-asawa nawawala kasi puros yun lang yun. Ibahin nyo ng konti. Minsan, sinasabi ko nga sa Facebook, kung palagi nyo ginagawa sa bedroom, minsan gawin nyo naman sa sala, sa CR, kung gusto nyo sa loob ng cabinet, sa ibabaw ng rep, o ibabaw ng stove nyo. Maski ano, basta may thrill. Ibalik nyo yung thrill. Kasi minsan, masakit man sabihin to ha, minsan, si Mrs. kasi hindi rin nag-aayos. Siyempre, kailangan malandi ka. Konting landi. Doon lang sa asawa. Mag-ayos ka. Subukan mo nga, Mrs., magsuot ka ng tong, tibak. O kaya, gulatin mo si Mister pagkagaling sa trabaho, nakahubad ka dyan. Ay, bahala na kung anong mangyari. Baka sabihin niya, ba't nakahubad ka? Wala akong pambili ng damit eh. Ay, bibili na lang kita bukas. Sige na, matulog ka na. Okay? So, baka naman ganun, no? O kaya, darling, wala na akong panty. Sige, bibili kita bukas. Iba yun. Pero minsan, nasa pagkarisma. Walang masama na may konting red wine kayo minsan, candlelight dinner sa bahay. Minsan, kayong gagawa ng paraan, mga misis. Ay, kung asahan mo yung asawa mo, tamad yan. Ako sigurado. So, kailangan kayong gagawa ng paraan. Akitin mo. Kunwari, type na type mo tong si Adonis. Gawa mo ng paraan. Ikaw si Cleopatra. Pero, totoo yan. Minsan, yung pagsasama may kinalaman yan dun sa kakayahan ng lalaki. Ikaw naman, isa pang advice ko, huwag kayong magsasabi nung during the process, sasabihin mo, Papa, dumating na yung bill natin ng kuryente. Huwag ganon. Kasi maski anong tigas, lalambot talaga yan, ma'am. Maniwala kayo, lalambot yan. So, kailangan walang problema. Saka huwag kang daldal ng daldal during the process. Ungol pwede. Pero yung ungol nyo, ayusin nyo. Baka naman, alam mo naman, may ungol na parang horror. Baka mamaya, lalong lalo pong lalambot yan. Maniwala ka sa akin, misis. Ha? So, hindi ako si Margarita Holmes, ha? Baka kala nyo sex therapist ako. Pero, I'm trying my best na manumbalik sa mga pasyente ko, lalo na mga senior citizen. May pasyente ako na isang araw, 74 lalaki. Dok, baka pwede mo ako resetahan ng pampatayo. Sabi ko, bakit? Kasi mapapahiya ako eh. Sige, pag-usapan natin. So, gusto ko lang manumbalik yung tinatawag na sexual health. Walang kamunduhan. Kasi may iba rito, sigurado ako, Dok, matanda na ako, wala na akong mga ganyang kamunduhan. Huwag niyo sabihin kamunduhan dahil kung wala yung sex na yun, wala kayo. Di ba? Saan ba kayo nang galing? Di ba? Sa sex ng papa at mama mo. Totoo yan, di ba? Dadaan ko lang sa biro, pero yung iba sa inyo kasi, paano wala akong partner? Wala kang partner, hindi ka kasali sa usapan, huwag kang sasabat. Di ba? So, marami sa inyo, na ganyan ang sasabihin, Dok, matanda na ako, wala akong partner. O matandang binata ako, matandang dalaga. Ignore mo lang tong topic natin. Doon ka na lang sa mga susunod na topic. Okay? So, sana po, meron ako na i-share sa inyo. Kasi marami hong mga gamot Didiscuss ko na rin yung mga gamot, saka yung mga pwedeng magpatayo, no? Meron po mga generic name na Sildenafil, Vardanafil, Tadalafil, lahat may feel Kaya feel na feel mo to. Pag ininom mo talagang, agaganyan. Pero may warning. Lahat ng mga yan, pag ininom nyo, pwedeng minsan tataas ang blood pressure. Kaya kung kayo po'y may alta presyon, hindi advisable. Kung kayo po'y may iniinom na gamot para sa chest pain, yung nitrates, hindi rin advisable. Baka pwede po kayong mag-chest pain o heart attack.
Kaya delikado bigyan ng mga gamot na ganito. Yan yung mga Viagra, Cialis, Levitra, mga gamot yan na kilalang pampatindog. Nireseta po yan, hindi nyo nabibili over the counter. So, dapat ina-advise siya ng doktor base sa nasuri po sa inyo. Ngayon, kung talaga nagmamadali ka, gusto mong tumayo agad, may mga iba pa. May vacuum erection device. Alam mo yung ibig sabihin nun? Parang yung vacuum cleaner, ipapasok yung ari doon, tapos may bomba, para pumunta yung dugo, papunta sa ari. Yun, titigas. Pero minsan, sandali lang. Merong iba, muse, pinapasok dun mismo sa butas ng ihi. Tapos, iiwan doon sa loob yung pellet, tapos gaganyanin mo yung ari para mag-spread yung gamot, para bumukay ugat, papasok ang dugo. Meron din prosthesis. Aba, palaging matigas. Lalagyan ka ng tube, palaging handa. Pero, ang problema, nawawala yung feeling o sensation. Nawawalan ka ng pakiramdam. So, anong kwenta? Matigas nga palagi, ready. Parang Boy Scout. Laging handa. Pero, wala namang pakiramdam. Yun naman ang problema. So, mahirap din, no? Mahirap din. So, para sa akin, pinakasimple. Alam niyo yung banana Q. Banana Q. Bumili po kayo ng banana Q. Tapos, tanggalin niyo po yung banana. Yung stick lang. Yung stick, gamitin niyo. Tuhog niyo ganon. Pag tuhog niyo, ganyan, tinan mo. Tayong-tayo yan. Teka, lolo, baka gawin mo, ha? Masakit yun. Biro lang po, ha? Baka gawin nyo, ha? So, biro lang po. Anyway, sana doon sa ating maikling lecture, meron po ako na ibahagi sa inyo, kaalaman at kasiyahan. Pero, meron talaga mga pasyente na, pasensya na, talagang hopeless. Maski nabigyan mong gamot, hindi pwede kasi may mga problema sa puso, candidate for bypass. So, may mga pasyente talaga na maski anong gawin natin, wala na tayong magagawa. So, hahandugan ko na lang kayo ng isang kanta. Ang layo, no? Handugan ko na lang kayo ng isang kanta. Pero ayoko naman yung mga nakikinig ng mga byuda at yung mga may edad na menopause na. Bakit naman yung kinakanta mo, Dok? Para lang sa mga lalaking may erectile dysfunction. So, gagawin ko, yung kakantahin ko ay para na po sa inyong dalawa. May erectile dysfunction, walang erectile dysfunction, kakantahin ko po ito para sa inyo. So, sana magustuhan niyo po ito. Pinaghandaan ko to. Nag-isip ako ng anong magandang kanta na babagay po ngayong gabi sa ating tinapik na erectile dysfunction. At wala akong makita kung hindi ito. Minsan kahit napilitin mong uminit ang damdamin, di siya susunod at di maglalambing. Minsan di mo na mapigil mapansin na talagang wala nang naiiwan pang pagmamahal. At kahit na anong gawin, di mo na mapilit at madaya. Aminin sa sarili mo na wala ka nang mabubuga. Parang isang kandila na nagdadala ng ilaw at liwanag na uubos rin sa magdamag. Ay, enjoy ba kayo? Okay ba yung kanta ko? Huwag na natin pilitin, tama na. Tama na. Mahirapan kayo, mahirapan din yung doktor nyo. So sana, ngayong gabi, matulog kayo na mahimbing, na may ngiti sa inyong mga labi. At ako po si Dr. Gary C., ang inyong gabay sa kalusugan. Bye-bye!